maging matalino kayo. Sinusugo kayong mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Well, hindi lang ho sa panahon na persecution o pag-uusig. Sabi ko nga, mapalad tayo sapagkat hindi tayo sa lugar at sa panahon na tayo ay pinag-uusig. Katulad ng mga naranasan ng ating mga kapatid na mga Kristiyano throughout the centuries, kahit hanggang ngayon. Pero pinaalala pa rin sa atin ang buong may kapal na maging matalino. Ibig sabihin ay hindi naman inihiling ng Diyos na tayo ay maging genius. Ang inihiling ng Diyos ay alin, maging matalino. Ibig sabihin, para ano? Para mailayo natin ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan. Kinakailangan natin ang patuloy na pag-aaral. Kahit na ako kumisan, sabi nga natin, yung mga appliances, kaya may instruction. Kasi marami ang mga na-aksidente, mali ang paggamit. Hindi alam kung paano gamitin. Kaya nasisira yung appliances o nakakapahamak sila mismo na gumagamit ng mga nabanggit ng mga appliances. Pero ganoon yung nawa yung pagkilos natin sa daigdig na ito. Kailangan niya ng Diyos na maging matalino. Kinakailangan natin na sapat na kaalaman sa pagkilos na ito. Yung electric fan hindi umaabot sa akin. Pagkakataon na kung saan ay tayo ay idulog ng buong may kapal sa bahagi ng mga pang-araw-araw na gawain natin sa daigdig na ito. Lalong-lalo na saan? Sapagkat may mga pagkakataon din na may mga taong ilalagay tayo sa alanganin. At sa Ebanghelyo, makita natin na alin. Well, ito yung panahon ng pag-uusig. Yung mga tao kung uusin ay very intimate. Magulang, anak, kapatid. So, bahagi yun. Gawa ng alin? Gawa ng ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kinakailangan kaya mahalaga rin yung regular natin na pag-isimba pag-araw ng linggo. Hindi lamang po sa umiliya, ngunit sa patuloy nating pagninilay ng salita ng Diyos. At ganoon din ho, sabi nga ho natin, kumisan yung iba kapag sinabi, naku, Father, matanda na ako. Alam nyo, kinakailangan pa rin tayo mag-update. Kinakailangan pa rin tayo patuloy na mag-aral. Huwag nating limitahan ang kakayanan natin. Gawa lamang ng edad o ng pinansyal na katatayuan. Ang mahalaga ay maging bukas tayo na handa na mag-aral at matuto. Kaya kalimitan sinasabi ko, kalimitan na ng mga Alzheimer's, bagamat yung physical, kasi bakit? Kasi din kumisan hindi ginagamit eh. Hindi rin ginagamit yung utak. Kaya nagkakaroon na rin ng Alzheimer's. Hindi naman lahat.
Pero pagkakataon na ito na kung saan kinakailangan natin mag-update, patuloy na mag-aral, at huwag tayong maghanap ng dahilan para ito ay matigil. Kung tutusin nga kung isa sinasabi ni iba yun, matanda na ako. Alam nyo, isa ko sa mga maayos, sabi nga sa banal ng kasulatan, we have to learn from the wisdom of the old. Yung mga matatanda, marami rin ang maituturo, at kayo nawa ay patuloy na magbahagi ng inyong kaalaman at ng inyong karunungan sa mga kabataan. At isa rin ang kalimitang binibigyan ko ng diin ulit, yung pagkilatis. Pagkilatis, itong tao ito, mabuti ito. Itong tao na ito ay parang alanganin. Yung mga matanda may galing din. Dapat itinuturo nyo rin yan sa mga susunod na henerasyon. Para Para wag tayong maloko, wag tayong ma-scam, wag tayong mapahamak. Sabat na yung panahon na ito, marami ang magpapahamak sa atin. At kuminsan, kahit na kuminsan hindi natin inaakala na magpapahamak sa atin. So, paano natin maiwasan yun na kinakailangan natin mag-aral. Kinakailangan natin maging matalino. Yun ang sabi sa akin ng buong may kapal. At maging tapat. Maging matalino nga, pero balimbing naman. Hindi pwede yun. Sabi ni Jesus, maging tapat. At anong sabi? Maging tapat hanggang wakas. Bahagi o. At ano yung kalimitang hamon ng pagiging tapat? Pasensya. Ang tao kasi ngayon, kaya hindi nagiging tapat, wala ng pasensya. Isa o yun. Marami pang siguro maging pwedeng dahilan kung bakit ang tao hindi nagiging tapat. Pero ngayong panahon na ito, isa o dahilan na yun. Kasi ito yung henerasyon natin. Post-photon, pinipindot na lang. Alos lahat na yun, pinipindot na lang. Kaya kuminsan tayo ay nasa panahon ng instant. Lahat ay ngayon ay instant. Pero huwag natin kalimutan na may mga bagay na kinakailangan natin ng panahon. Sabi nga, hindi masarap ang hinog sa pilit. Kaya paano yan hindi pipilitin? Ang kinakailangan mo maghintay. At para ka makapaghintay, anong kailangan? Mahabang pasensya. Mahabang pasensya. Kasi bahagi yun na doon lamang natin malalaman yung tamang pagkilos. Kaya ako minsan may sinasabi yung mga matatanda, pag-isipan mo muna maigi, itulog mo muna. Kasi baka mamaya kulang pa yung sapat na data mo o impormasyon mo tungkol sa bagay na yan. Kinakailangan ka munang manaliksik at maghintay ng panahon. Kuminsan, ang hinihiling lamang ay panahon. Doon mo malalaman kung ang tao ito ay tunay na tapat. Kaya nasabi na Jesus, nagiging tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So ito po yung dalawang ito na maging bahagi ng ating pagninilay ngayon sa araw na ito. Maging matalino at maging tapat hanggang wakas.